What's up mga kakanlibak? Magandang araw. Ngayong araw ay tara samahan niyo muna kami din sa bundok at bisitahin nga natin yung mga tanim nung nagasikan at tingnan natin kung maganda ba ang pagkakatubo ng palay at saka ng mga mais. Nitong araw nga na ito ay sila mama nga ni sanang mapunta sa bundok kaya ang problema lang nga ni si mama ay malakad kaya hindi na siya dumiretso sa bundok. Sinabi ko nga ni kay mama ako na lang mapunta din sa bundok at kasama ko nga ni rin si Gabo. Tinanong ko rin pamangkin kung sila kumasama ay masama daw siya. Pinabili ko nga ni agad sa baba ng dalawang pasit kanton at saka isang balot na tuyo at dadalhin namin pa bundok at ulamin namin doon sa bundok. Pagkarating nga namin din sa may ibabaw ay gulping kulimlim na nga ng panahon din sa may baba ng sagingan namin. Sabi ko nga ni baka umulan. Tapos pagkarating nga namin din sa sapa ay pinaigib ko na nga ni rin dalo at baka umulan pa nga ni magalabo pa yung tubig at di ko na rin nga ni ang pinalamnan sa baba at mabigat nga ni ang pagbuhat. Ito nga ni pala yung mga surilap na agamitin sa pagdampa. Sila mga ama pala nga ni nagsurilap nito, hindi nga ni ako nakasama at baka minagawa ako nun o tamad lang talaga. Aray ko. Dito nga nakarating na nga kami dito sa Kaingin. Tingin nyo naman kung gaano kaganda yung palay. Meron lang part talaga na walang palay. Baka hindi lang nabuburan talaga o kinain ng ibon o kinain ng labuyo. Hindi ko alam. Tapos meron part dito na may mga mais din. Tapos may ligaw na ampalaya. Tapos meron na nga mga damo. Lahok-lahok na nga. Di pa nga nagagamasan at di pa nga din makapunta sa bundok at madalas nga mag-ulan. Dito nga nakakita pa nga ako ng ligaw na ampalaya. Hindi ko alam kung tanim ba kayo o ligaw na ampalaya. Kung makikita nyo dito guys, hindi nyo pa masyado makikita yung mga palay dyan at lahok-lahok na nga mayroon na nga mga damo. May payungpungin na nga dyan mga pakil, hindi ko pa natutuad at sabi ni mami wag daw muna magatuad at magatanim nga kami dito ng mais dahil yung ibang mais nga hindi yata tumubo, hindi ko alam kung hindi tumubo o hindi na lagyan yung butas dahil mga bata nga yung nagtanim si Gabo at saka si Lance tapos si Papa ay nakahiwalay din ng pagtatanim ay baka hindi nga yung taniman ng maayos. Pagkarating nga namin din sa ibabaw ay agad-agad na nga kami nagsaing din para pagkaluto ng kanin ay magatanim na nga kami para mamaya nga ulutuin na lang namin din yung ulam namin at magatingin-tingin nga pati ako ng amamakul at baka may makuha nga din sa mga pinagtatambak ni mama na pakil at ni Papa din sa Kaingin. Pasak lang nga ako ng dalawang kahoy dyan na may parang palapatik tapos siligan ko ng kahoy sa gitna sa langatan para doon ko alagay nga ng kaldero para hindi na ako maglagay ng bato at yung mga bato nga din mga buhay. Makalipas nga mga ilang minuto ay naluto na rin nga agad ering ating sinaing. Napakaganda ng pagkakaluto at maganda nga mga kahoy. Dito nga nagsimula na rin kami ni Gabo na tanim ng mais dito sa mga part na mga walang tubo na mga mais. Ang videographer nga natin ngayon ay si Lance muna at yung ating tripod ay nasira nga kaya ito mano-mano muna tayo dito. Si Lance na muna ang ating taga-video, mamaya na lang siya matulong pag off cam na. Big shoutout pala dyan sa mga solid followers saka solid viewers na din dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Habang nagtatanim nga kami ng mais din, may nakita nga ako isang pirasong mamakol dun sa labas kasi medyo malaas na. Kaya may binuklat na nga namin itong mga tambak ng pakil. May nakita nga agad kami din sa loob na napakaraming amamakol. Mga 5 wari nakuha namin dito ang amamakol. Dito nga pagkakuha ko, kinagat pa nga ako ng gulpin iitim na mga langgam na yun. Napakasakit pa na magpanggagat nun. Tapos dito nga umakit na nga kami din sa taas at tanghali na nga nilinis ko na rin nga ring amamakol. At ang gagawin ko nga sana dyan adalin ko sa babat doon kung alutuin at talo sa gulay. Sabi ng dalawa alutuin ko na daw at tikman daw nila kung anong lasa yan. Kaya dito kinusnit ko na yan at agawin na natin luto dyan Hapaisin lang nga natin yan. Halagyan natin ng kaunting asin at saka isang pirasong sili. Buti nga nagdala ako ng asin din at saka isang pirasong sili. Hindi ba lang nakapagdala ng sibuyas at saka suka. Kaya dito binalot ko na isa saging yan at asalang natin sa kaldero yan. Sa kaldero yan, sa apoy pala. Habang nagaluto-luto nga kami din bigla naman bumuhos yung ulan. Nariyan na nga man din yan. Buti nga may nakuha nga si Gabong palapa, lapang gatong dinit na mamatay nga yung apoy. Buti na lang nakaluto nga agad kami. Yun nga naluto ko dyan yung pasit kanto na 2 piraso at asama namin pang ulam at 3 nga kami. Akaunti yung ulam namin, pagtuyo lang nga ulamin. Hulo nga na ring ulan agad ko na nga pinaluto dyan yung 4 na piraso na manitis na yan. Tapos dito naluto na nga rin yung pinais natin na amamakol. Napakasarap ng pagkakaluto niyan boy. Saktong-sakto lang kasi nga wala na masyadong sabaw na na tuyo na siguro. Tapos pinaigib ko nga si Gabo. Ito nga nakalatag na yung ating kakain
kakainin dito, pansit canton, tuyo, tapos rin nga mamako lang ating ulam nyo nga guys. Pinaigib ko na rin siya kasi naubos yung tubig namin. Dito nga ni, naganda na rin nga ni kami dito para kumain. Tara guys, kain! Tapos nga namin dito kumain ng saglit ay nagmidlip lang nga muna kami. Pagkatapos nga nun ay dito bumalik na nga kami din sa pagtatanim na ring mais. Panoorin nyo na guys kung pagtatanim namin dito ni Gabo. Si Lance pa rin ang videographer natin. Pagkatapos nga namin dito magtanim ng mais at saka palay, dito bumaba na rin nga kami ng mga nilalans at medyo nagakulimlim na nga panay nga ang ulan. Sobrang tagal nga namin sa dapa bago kami makababa at panay nga ang asin ng ulan, sobrang putik nga ng daan. Nagdahan-dahan lang nga kami din ng lakad at baka magkulupog man din yan. Sobrang dulas pa naman ang daan, anday pa naman pating bato, kamatod ang poet, aray ka. Dinadali.